Okay guys, so welcome to the vlog. Today, pag-uusapan natin is bakit ako kumuha ng Cafe 400. So magbibigay ako ng owner's feedback and review as of 1 year and 4 months kasi nakuha ko si Cafe ng August 2022. So that's 1 year and 4 months of ownership. And yung total odo niya as of today, December 19, 2023, it's 3,207. Okay, so yun na yung tinakbo ni Cafe. So ngayon, I'll provide my pros and cons kung bakit ako nakapag-decide na kumuha ng Motorstar Cafe 400. Pros. Ang unang selling point na sa akin is yung price. Bakit? Kasi sa Philippines, si Cafe 400 ang cheapest 400cc bike that you can get. Kasi nung time na nakuha ko siya, minamarket siya as 145,000 SRP. Pero pag binili nyo siya ng cash, may discount pa kayo. Kasi makukuha nyo siya for 133,000 pesos. So imagine 133,000 pesos, may brand new ka ng 400cc bike. So yun, isa yun sa pinaka-turning point sa akin. Next thing is yung classic looks niya. Kasi mayroon na kasi akong Rusi Classic 250. After ko siyang gamitin, nainganyo ako ngayon lalo sa mga classic bikes. So because of its classic looks, talagang nagustuhan ko yung itsura niya. Kasi nga pag classic bike, 'di ba, madaling i-customize, pwede mong gawing cafe racer, scrambler, bobber, ganun. Or bahala ka na kung anong trip mo. Yun, isa rin yun sa mga reasons kung bakit ko siya kinonsider. Kasi nga, dahil sa classic look niya, di ba? Simple lang pero ang dami mong pwedeng gawin. Kung gusto mong i-customize yung ano man dyan, pwede madali lang. Kasi yung mga parts na pwede mong bilhin sa Shopee, online, or sa mga nagpalit ng mga ibang parts. So, yun. So, nandun na tayo sa price, di ba? Tsaka sa classic looks. Yung next thing na gusto ko sa kanya is madali siyang i-maintain. Bakit siya madaling i-maintain? Kasi si Cafe 400, wala siyang technology. Yung walang technology, pwede siyang cons for other people. But for me, para sa akin, ano rin siya, 50-50 pro and con siya. Pero bakit siya madaling i-maintain? Kasi all mechanical siya eh. Naka-carb siya. So therefore, wala kang mga sensor na kailangang i-maintain. Diba? Madali kasi kahit isang talyer ka, sira ka, alam na mga mekaniko ang mga carb na motorcycle eh. Pangalawa, wala siyang coolant. So imagine mo, wala kang coolant, less sa gastos sa pag-drain and pag-maintain ng coolant. Kasi engine oil lang mini-maintain mo sa kanya eh. For me, madali siya i-maintain kasi nga wala siyang mga sensors or electricals na kailangan ng mga maintenance. So kumbaga, less technology, less maintenance. Tapos, yun din, yung mga spare parts niya, after doing research, marami naman din siyang compatibility. So, hindi ka lang magre-rely kay Motorstar for spare parts. Sa mga group tulad ng Cafe 400 Philippines, may mga ibang Facebook group din eh. Nagbibigay, maganda naman yung community doon kasi nagsi-share sila ng mga mga experience and mga tips para dun sa mga compatible parts. Tapos, isang magandang bagay din na nagustuhan ko kay Cafe is durable siya. Ibig sabihin, matibay. Paano ko nasabing matibay? Bigyan ko na isang example. Shoutout kay Mike Torres Vlog. Motovlogger siya, na Cafe 400 siya. Kung panonoorin niyo yung mga vlogs niya, yung Cafe 400 niya, 40,000 odo na yung tinakbo. Pero maayos pa yung takbo ng motor niya. Isipin mo, 40,000 odo, okay pa yung condition ng motor niya. Siyempre, kailangan mo lang din siya i-maintain para tumagal. Kasi kahit anong motor naman or bagay, kung hindi mo na maintain ng maayos, hindi siya tatagal. So yun, isang testament yun na matibay si Cafe 400 kasi 40,000 odo tumatakbo ba. Isa pa, si Sir Alan Escuzar.
Yan, shout out kay Sir Alan kasi ano siya, Boss Ironman finisher. Gamit niya Cafe 400. Yun, isa sa mga selling point sa akin yun. So masasabi ko na matibay siya for me. Tapos ano pa ba? Siguro lastly, kung ano ka na, kunyari experienced rider ka na, may 250cc ka kunyari na RC Classic, Lucy Classic 250 at gusto mo mag-upgrade, maganda tong stepping stone as a 400cc kasi yung weight niya halos hindi nalalayo kay Lucy Classic 250, halos parehas lang. So hindi ka na mahihirapan, hindi ka na masyadong mag-a-adjust. So kung RC250 owner ka at gusto mo mag-upgrade, ito yung magandang bike na masasuggest ko na makuha nyo. Kasi konting adjustment na lang Kung yung carb type na kuha nyo, ito carb type, alam nyo na kung paano i-maintain. Yung weight halos din na kasi dun sa CR niya, correct me if I'm wrong na, ang alam ko is nasa lang to 150 kilograms lang yung weight ng motor. So yun yung mga pros ko kung bakit ko siya na-consider na bilhin. So ngayon, let's move on sa cons. Ano ba yung mga sa tingin ko yung mga cons ng bike? Ang una ko mabibigay is kung ikaw yung first time na gusto magkaroon ng 400cc bike or first time mong kukuha ng bike tapos ito yung iniisip mo. For me, I think hindi siya advisable for first time bike users. Kasi hindi siya user friendly, I would say, tulad ng mga FI bike. Kasi tulad nito, carb siya, kailangan siyempre, i-choke mo pa yan pag cold start. So, medyo, at least you would need knowledge about motorcycles para maintindihan mo how to use the bike. I think hindi siya advisable sa mga first time bike users unless meron ka ng background or knowledge. Pero tingin ko minor lang naman yun kasi kung pwede ka naman mag-research or pag-aralan mo yung mga bagay. Tapos, yun nga, wala siyang technology. So, wala siyang ABS, wala siyang sensors. So tulad ng gas indicator, wala siyang gas indicator. So tatantsayin mo yung gasoline mo na gamit mo for every ride. Ako ginagawa ko is binibase ko na lang sa Odo. Every full tank ni-reset ko. Tapos doon ako nagbe-base. Ngayon wala rin siyang gear indicator. Neutral indicator lang, yung green lang na ilaw. So, yun yung mga niya. Wala siyang technology kasi nga bare motorcycle siya. Siguro para maging mura, ganun ang ginawa nila. Ito, yung isa sa mga cons niya. After nyo makuha sa kasa yung bike, ipatune nyo kagad yung carb. Kasi, ako sa na-experience ko, tsaka sa ibang owners din, wala sa tono yung carb. Nung nakuha ko naman to sa Motorstar sa kasa, doon pa sa Batangas, tinono naman nila. Pero, di ako sure kung hindi maganon kaganda yung pagkaka-tune is medyo may time na parang sinisinok siya ganon, pero bira ko lang na experience. So yun, maganda dapat dalhin nyo na sa mga mechanic na marunong talaga, especially sa mga may experience sa Cafe 400. Pa-tune nyo na agad yung carb, lalo na kung magpapalit kayo ng pipe. Naku, malakas yung niyan. Kailangan nyo talaga pa-tune yung pipe, yung carb. Tapos, siguro for me, based on experience din, mahirap umorder ng parts sa kasa. Kasi madalas out of stock, mas mag-aantay ka pa. Pero, good thing is, marami naman din mabibilang online tulad ng Shopee and Lazada. Ayun, yung engine paint niya, manipis. Marami na siya mga ganyan parang nagbabakbak. Mabilis yung mag-chip off yung engine paint niya compared kay RC250. Mas maganda yung paint ni RC, mas makapal. Ito kasi manipis lang So far, yun lang kasi yung naiisip ko na cons na pwede kong ibigay kay Cafe 400 as an owner. Ngayon, magbibigay naman din ako ng mga na-experience ko tulad ng mga naging problema na encounter ko for the ownership, for the 1 year and 4 months of ownership. Siguro masabi ko wala naman talagang major. Isang part lang na meron lang ako isang incident kung mapapanood niyo yung isang vlog. Yung mag-ride ako kasama ko yung mga tropa. Biglang namatay siya, nag-stall. Yung pala, maluwag yung terminal ng battery niya.
So, mali ko is hindi ko muna chinek bago mag-ride. Tapos yung pala, nung troubleshoot ko, maluwag lang yung terminal. Kasi ngayon, hindi na siya naulit eh. So far, yung mga nababasa ko sa owners, ito hindi ko pa na-experience, pero yung ibang owners na nababasa ko sa group is yung intake manifold madaling mapunit. Sabihin, sumisingaw siya. Kaya ang workaround mo dyan is bumili ka na ng extra intake manifold. Lagi ka na magdala. Which is ako, kaya ako may bag. Lagi ako may dalang spare parts yan. Intake manifold. Yung ano din, clutch cable. Lagi ako may dalang clutch cable. Kasi may mga owners ako nababasa na napuputulan din along ng long ride. Kaya lagi din ako may dalang clutch cable. So far, wala naman ako naging aberya sa kanya. So far, yun lang yung mga pwede kong i-share sa mga na-experience ko kay Cafe 400. Because next time, pag may na-encounter pa akong problems or mga tips, gagawa ko ulit ng vlog para ma-share ko din sa inyo. So hopefully, yung mga information na provide ko is makatulong sa inyo na makapag-decide whether or not you wanna get this bike in the future. But for me, overall, ang masasabi ko is okay yung bike for me kasi madaling gamitin, nag-i-enjoy ako siyang gamitin. Yun, madali, masaya siyang i-customize. Tapusin ko na yung vlog dito. Happy holidays to you guys. Sana ma-enjoy niyo yung Christmas, yung holiday season with your family and your friends. And most importantly, ride safe. So, kita-kitsa lang sa next vlog guys. Thank you!